Good morning, good day everyone. Alright, so gusto ko lang ah, gusto ko lang i-topic tong video natin regarding sa Bible na napaka-importante naman para sa ating panahon. So, ang topic natin ngayon ay regarding sa Bible naman. Okay. So, marahil marami na rin nakakabasa nito sapagkat napaka familiar yung Bible nito regarding sa what is the original sin. Yan. And also about the serpent seed. So magka-dovetail yung verse na yan, yung topic na yan, the serpent seed tsaka the original sin. Now, matatagpuan natin yan dito sa Genesis chapter 3 verse 1 to 14 yan. So ang tinutukoy ko na particular verse ay itong chapter 3 verse 1 hanggang 14 yan. So ang sinasabi dito na ang ahas nga ang pinakatuso sa lahat ng nilalang sa halamanan ng Eden. Yan. Ahas ha. So, pansinin ninyo yung ahas ay hindi ito gumagapang pa. Kasi baka isipin ninyo nung sinabing ahas ay gumagapang na, no. Hindi pa siya sinusumpa nung panahon na yan. Kaya hindi pa siya gumagapang. Okay? So, noong sinumpa siya, yung ahas, doon pa lang siya gumapang. Tama po ba? Okay. So, yun yung isa sa mga controversy na kung saan ay hindi ito makita ng mga iba't ibang mga ngaral maliban dito sa naniniwala sa mensahe sa huling kapanahunan. Ayan. So, kung hindi kayo naniniwala dito sa mensahe sa huling kapanahunan, ay hindi nyo nga ito maiintindihan na yung ahas mismo ay hindi siya gumagapang pa nung panahon na yan. Gumapang lamang siya nung sinumpa na siya ng Diyos. Bakit siya sinumpa? Sapagkat dinaya niya si Eva, yung babae. Okay, kung susundan natin yung mga verse na yan pababa, at tinanong ng ahas si Eva, totoo ba? Kita nyo, alam nung ahas yung verse eh. Alam nung ahas yung sinabi ng Diyos. Yeah? Nung sinabihan ng Diyos si Adan na yung particular na sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Yan. Yan yung utos sa kanya ng Diyos kay Adan. So alam ni
Alam ni serpente yung sinabi ng Diyos kay Adan. Sapagkat nandoon siya kasama siya sa nilalang ng Diyos kasama siya doon. So alam niya, kaya tinanong niya si Eva nung isang araw, naglalakad si Eva na mag-isa. Yan. At wala ang kanyang asawa. Dahil wala ang kanyang asawa, naglakad-lakad si Eva. At sa kanyang paglakad-lakad, ay doon niya na-meet si serpente. Okay? So, nang ma-meet niya si serpente, nag-meet yung dalawa, inalam ng serpente kung alam ni Eva yung inuutos ng Diyos kay Adan. Kaya tanong sa kanya, totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy sa halamanan ng Eden? At sumagot si Eva, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Subalit yung bunga ng punong kahoy na nakakalam ng mabuti at masama ay hindi kami kakain sapagkat kami ay mamamatay. Sige. So alam na ni Eva yung sinabi ng Diyos. At alam din ng serpente yung sinabi ng Diyos. Kaya nung sumagot si Eva kay serpente ay ganito ang kanyang sinabi. So meron lang siyang pinilipit Meron lang siyang pinilipit do sa verse na marami ngayon sa mga mangangaral na pinipilipit o dinaragdagan yung sinabi ng Diyos. Isipin niyo na bumagsak sa kasalanan ang mundo sa sanlibutan dahil lamang sa dinagdagan ng serpente yung sinabi ng Diyos. Ang sabi kasi ng Diyos, huwag kayong kakain kapag kayo ay kumain, walang salang kayo ay mamamatay. Pero kay serpente, hindi. Hindi kayo mamamatay. Sa Diyos, mamamatay kayo. Pero kay serpente, hindi kayo mamamatay. Di ba? At dinagdagan pa niya. Hindi lamang niya, sinabi pa niyang, nung sinabi niyang, hindi kayo mamamatay. Dinugtungan pa bagkus sa oras na kayo ay kumain ay magiging katulad kayo ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Yeah? So, napakagandang pakinggan. Na sa oras kayo kumain, hindi kayo mamamatay pala. Pero sa Diyos sabi niya, mamamatay kayo. Pero kay serpente, hindi kayo mamamatay. Bagkus magiging katulad kayo ng Diyos na malalaman ninyo ang mabuti at masama. Nakita nyo yung pamimilipit at pagdaragdag ng serpente doon sa sinabi ng Diyos. So dinagdagan niya. So marami ngayong mga ngaral na ang Biblia hindi lamang dinagdagan, ipinaliwanag pa niya. Ayan Ipapaliwanag mo yung eternal Word of God. Ipapaliwanag mo yung salita ng eternal God. Ipapaliwanag mo yung salita ng Holy God. Ipapaliwanag mo yung salita ng Creator of heaven and earth. Sinong magpapaliwanag? Ang isang taong makasalanan. Isipin mo ipapaliwanag ng taong makasalanan yung salita ng Heavenly God, Heavenly Father, Heavenly Creator.
Saan kumuha ng authority ang tao para ipaliwanag niya ang salita ng Creator of heaven and earth? Bakit? Kulang pa ba yung sinabi ng Diyos? Hindi pa ba sapat yun? Oh, kita nyo yung ginawa. Diba? So, iyan ang dahilan. Isa sa mga dahilan sa ating panahon na yung salita ng Diyos ay ipinapaliwanag ng mga taong makasalanan. Yeah. Isipin mo isang taong makasalanan, ipapaliwanag niya yung salita ng eternal God. Oh. Saan galing yung kanyang authority? Saan galing yung kanyang kaisipang yun? Ha? Di ba galing kay serpente sa Garden of Eden? Katulad ng serpente yung attitude ng taong ito. Ha? Na ipinaliwanag yung salita ng Diyos. Ha? Pinaliwanag niya eh. Oh. Ngayon, nung kumain si Eva ng bunga ng punong kahoy, at binigyan niya rin ang kanyang asawa, at nang sila'y makakain, kapwa nadilat ang kanilang mata at nalaman na sila ay hubad, hubot-hubad. So nang ginawa nila, agad-agad silang kumuha ng pantagpi sa kanilang kahubaran. Di ba? Nakita nila eh. Anong klaseng bunga yung kanilang kinain? Na after na kumain sila, kapwa nadilat ang kanilang mga mata at nalaman lang sila'y hubot-hubad. Yeah. Anong klaseng bunga ng punong kahoy yung kanilang kinain, at after na sila'y kumain, nagkaroon na sila ng malisya sa kanilang sarili. Nagkamalisya na sila eh. After na makain nila yung bunga ng punong kahoy, yun, nagkaroon na sila ng malisya. Malice. Yeah. Yan. The next, after na makakain sila ng bunga ng punong kahoy na ipinagbawal ng Diyos na huwag nilang kakanin ni hipuin man, ay nabuntis si Eva. Yan. Anong nangyari? Bakit nabuntis si Eva? Kasi nung time na yun, wala pang malisya yung dalawa. Hubot-hubad nga, wala silang malisya. Alam naman natin na ang malisya, ang bunga nito ay kalibugan. Di ba? Nagkaroon na sila ng malisya sa kanilang sarili at alam nilang hubot-hubad na sila. Oh, ya. At yun na nga. After na kumain si Eva ng bunga ng punong kahoy, baka mayroon pang naniniwala din dyan na ang kinain nila ay mansanas. Ayan na sinasabi, dinadagdagan na nga eh. O, baka may naniniwala pa dyan na ang kinain nila, ang bungang yun ay bunga ng mansanas. O mayroon pang isa, apricot daw.
See? Na napakalayo sa katotohanan. At totoo nga, kapag kami mga ngaral na ganun ang sinasabi, yan ang sinasabi natin, serpent seed, binhi ng ahas, ng serpente. Yan. Yung taong yan. Okay? Ano pa nangyari? At ang ibinuntis, ang sabi ng Biblia, ay itong si Cain. At si Cain, sabi ng Bible, ay anak ng Diablo. Serpente. Paano ang serpente ay nagkaroon ng anak sa katauhan ni Cain? Kung kumain lamang siya ng bunga ng punong kahoy. Anong nangyari? Ya? Bakit nabuntis itong si Eva at ang kanyang ibinuntis ay si Cain? Oo. At nang binigyan ni Eva ang kanyang asawa ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal na kanin, si Adan kumain din. At sabi ng Bible, ang anak si Eva, si Cain, at saka si Abel. Yeah. So, ibig sabihin, kambal. Kambal yung ipinanganak ni Eva. Ang panganay ay si Cain at ang pangalawa ay si Abel. So magkasunod yan, kambal na nanganak si Eva, kambal. Anong nangyari? So ayon sa medical o mga doktor, ay posibleng ang tao ay manganak ng kambal. Pwedeng nakipag-sex siya sa umaga at nabuo yung binhi kagad sa sinapupunan ni Eva. At sa maghapon, sabi nga after na kumain sila, ay binigyan niya rin si Cain, ay si Abel, ng bunga ng punong kahoy. Nakipag-sex ulit siya kay Adan. Okay, so nakipag-sex ulit siya kay Adan at sabi niya, binigyan niya rin ang kanyang asawa. Ibig sabihin, nakipag-sex si Eva kay Adan. At ang naging bunga ay si Abel. Yan. At hindi sinabi ng Biblia na si Abel ay anak ng serpente, anak ng diablo, anak ng demonyo. No, walang ganon. Ang tinutukoy lang ng Bible na anak ng serpente o ng matandang dragon ay si Cain. So si Cain ay anak ng diablo. Alright, so lumabas ang kapahayagang ito dahil sa isang propeta. So dahil nakita natin ito dahil sa isang propeta. So maliban ang propeta ay lumabas
upang ipaliwanag niya ang Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos ay lumabas mismo sa bibig ng propeta. Kaya nung lumabas yung propeta, nakita niya kung ano talaga yung naging eksena sa Book of Genesis, particularly dito sa chapter 3 verse 1 to 14. Pataas yan. So nakita ng propeta yan na papanong ang isang bunga ng punong kahoy once na kinain mo, ikaw ay tatalino. Tatalino ka. Bakit? Kasi malalaman mo yung mabuti at masama. Hindi, tatalino ka nga. Anong klaseng bunga ng puno? At nasaan ngayon yung punong kahoy na yun? Yeah? Nasaan na yun yung punong kahoy na yun? Yung bunga ng punong kahoy na yun, nasaan na ngayon yun? Diba? Kasi kung puno talaga yun, dapat yung puno yun nag-i-exist pa rin hanggang ngayon. Kasi yung mangga nga nag-exist eh. Diba? Yung iba't ibang puno na nakikita natin ay nag-exist hanggang ngayon. Kung talagang literal na punong kahoy. Pero sabi niya, anong klaseng bunga ng punong kahoy na yun na after na makakain ka ay magkakaroon ka ng mali siya. Yeah? Nagkaroon ng mali siya eh. Dahil sa bunga ng punong kahoy na yun. Pero sabi ng prophet, hindi siya natural na punong kahoy. Ang puno na tinutukoy doon ay dalawa. Yung puno na nakakapagpatalino sa tao or bunga yung puno na nakakaalam ng mabuti at masama, at yung isa ay puno ng buhay. Yan. So dalawang puno yon. Yung isa ay puno ng buhay at yung isa naman ay puno na nakakaalam ng mabuti at masama. So alam natin, yung puno na nakakaalam ng mabuti at masama, walang iba dito ay ang serpente. At yung puno ng buhay naman ay si Jesus Christ. Okay? Ngayon, paano ang isang tao nang siya ay kumain ng bunga ng punong kahoy ay nabuntis? Yeah, nabuntis na eh. Nagkaroon ng mali siya at nabuntis na. At ang anak niya ay anak ng serpente, si Cain. Si Cain ang kanyang naging anak. Yun. Diba? So, itutuloy natin yan sa susunod na mga araw. Sapagkat very interesting yung topic na ito. Sapagkat ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng tao. Na malaman niya ang totoong nangyari sa halamanan ng Eden. Okay? So next time, dudugtungan natin to, yung kapahayagan ito na inireveal ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Inihayag niya ang tunay na pangyayari sa Garden of Eden.
Thank you very much and salamat sa panonood. God bless us all.